First day of autumn ngayon mga kahalaman at bibigyan ko kayo ng tour dito sa aking vegetable garden dahil in a few days ay papalitan natin yung mga ibang tanim. Ito na yung time para mag-umpisang magtanim ng mga winter vegetables. So tara na at umpisahan na natin ang tour. Dito banda ay mga ornamental plants kaya dito tayo sa mga gulay-gulay. So dito sa side na ito ay meron akong tanim na mga kamuting kahoy. At itong mataas na ito ay pigeon pea. Tapos itong baba ng aking trellis ay nag-overgrow na yung mga kamote Pero okay lang yan dahil pag nag-harvest naman tayo ay ikakat natin yung mga vines niya. Ito yung purple flesh na kamote, Hawaiian sweet potato. So hinahayaan ko na lang na mag-overgrow itong leaves para mas malalaki yung kanyang magiging tubers. At meron din tayong papaya. So dito sa trellis na ito ay merong sayote at saka patani. Itong sayote ay mag-uumpisang mamunga ngayong autumn kasi hindi niya masyadong gusto ang summer. Ayaw niya ng masyadong mainit. At ito na yung entrance ng aking main vegetable garden. So meron tayo ditong mga nakatanim. Hindi ko alam kung hahabol itong I think mini melon ba ito? Mini rock melon. Hindi ko na alam kung ano yung tinanim ko dito. Tapos meron tayong hoka melon. So yan yung kanyang bunga. Tapos dito sa gilid, dati itong kamote patch. Tapos pinalitan ko ng mayana. Tapos meron akong tinanim na dwarf papaya at saka variegated na kamoting kahoy. At nandito rin yung aming puno ng malunggay. Tapos may mga tumubo na sunflowers. Ito ay mga self-seeded. At meron ako ditong isang ampalaya. Ito ay self-seeded din. At mayana. So gustong gusto kong ihalo itong mga mayana around sa aking vegetable garden kasi nakakaganda siya. Meron ditong singkamas na nag-self-propagate din galing sa nahulog na seed. At meron siyang bunga. So hindi pa namin hinaharvest ang mga singkamas kasi antayin muna namin mag-dry out yung mga seed pods para makakuha tayo ng seeds. May mga okra at meron ding papaya sa likod. Kamuting kahoy at variegated na kamuting kahoy. Tapos dyan sa pinakagilid, meron akong tinanim dito na sigarilyas. Pero itong sigarilyas na ito, nag-stop siyang mamunga. So, kailangan ko yatang i-trim yung mga dahon para ma-encourage ulit na mamunga siya kasi nag-stop na siyang mamulaklak Itong garden bed na ito later ay tataniman natin ng mga winter vegetables. Yung mga green leafy vegetables. Ito yung mga sunflower stems na natuyo na. So, lilinisan ko ito later para mataniman ng iba. May mga tinanim akong mga sitaw, pero hindi ko alam kung hahabol. Tingnan na lang natin. Hayaan ko na lang siya kung makaya pa niyang makapamunga. Tapos, meron ako dito custard apple at saka yung purple na guava. Tapos, dito sa pinakagilid, meron akong grapefruit. So, nababad kasi ito dati sa baha. Kaya nag-yellow, nilipat namin ng pwesto. And more kamuting kahoy. Gustong gusto ko itong variegated na kamuting kahoy. Kasi nakakadagdag ng tropical vibes sa garden. Tapos mayana, yung mga grasses nag-overgrow na. So kailangan ng linis dito sa garden na ito. At meron tayo ditong apple tree. Tropic sweet apple. Bago lang ito na tanim. Tapos yung patubo natin na malunggay na nakapaso. At sa loob na yan ay mga ornamentals na itong shade house. Tapos tingnan nyo naman itong puno ng variegated cassava. Pagdating ng winter, maglalagas ito ng dahon. Ang haba na ng kanyang stem. At tinaniman ko ng mayana sa baba. And meron ulit tayo ditong isang apple kasi kailangan niya ng ka-cross-pollinate. Tapos itong kamote dito na pinaakyat ko dito sa apple na nag-overgrow yung rootstock ay tatanggalin ko rin kasi gusto kong i-cut down yung apple na ito. Dati kasi itong apple na ito ay 3 multi-grafted. Kaya lang namatay yung dalawa tapos nag-overgrow na yung rootstock. Hindi ko na malaman kung alin yung galing sa rootstock at saka yung productive na stem. So kailangan bawasan ko na lang at itira ko na lang yung alam ko, yung sure ako na productive stem. Para magkaroon din ng space itong bagong apple tree. And dito sa first
bed ay meron tayong white corn. Ito yung pang last batch ko. Dito ko kukuhanin yung isi-save ko na seeds. At meron ulit akong tinanim dito na variegated cassava. At merong humahabol pa na munggo dito sa baba. At meron pa tayong okra. So makaka-harvest pa tayo dito sa okra mga 2 months. And more white corn. And meron ulit variegated cassava. And more okra. Mahilig ako sa okra kaya ang dami kong tinanim na okra. So meron akong 3 variety ng okra. Tapos meron tayong gabi. Sayang itong gabi kasi hindi namin regular na nahaharvestan. Kaya yung mga ibang dahon niya natuyo na. So, ang gagawin ko naman dito sa gabi, kasi permanent na yung spot niya dito, ay top-upan ko na lang ng soil and lagyan natin ng compost. Tapos itong strawberries. At ito yung bagong variety ng okra na tinanim ko. Itong Hill Country Okra. Ito yung bagong favorite ko na okra kasi sulit na sulit ang kagat mo dito pag ganito kataba. At meron pa tayong sunflower. Yung mga baka-bakante, tinaniman ko ng mga marigold. And meron ulit tayo ditong pigeon peas, yung mga maliliit na seedling. At meron ditong malaki na pigeon pea, pero hindi pa naman namunga. So maganda kasi itong mga pigeon peas na pang nitrogen fixing. Dahil nai-improve yung quality ng soil pag nag-release sila ng nitrogen. At nagbe-benefit din yung mga katabi niyang plants. And meron tayo ditong mani. Inaantay ko lang na totally mag-yellow yung kaniyang dahon. So, pwede na akong magnilagang mani later. Nakakamiss ang nilagang mani. So, meron ako ditong mga tinanggal na kamote vines. Dahil tinatakpan niya yung ibang tanim. Dito ko tinanggal kasi tinakpan niya itong pepper vine. Kaya hindi maganda yung tubo niya. Ito yung paminta, oh. Yan yung bunga niya. Tapos paakyatin ko siya dito sa frangipani. Ito yung branch ng apple na productive. So ito yung ititira ko. Tapos ika-cut down ko yung iba. At tatanggalin ko na itong mga kamote. Tapos meron tayo ditong guyabano na nakapat. Lemongrass. Tapos meron akong tinanim dito ng mga sayote. Medyo nag-dormant lang. Pero magi-sprout back din yung mga yan. Lemongrass. Ito kasing citrus na ito, nabili ko siya na multi-grafted, 3 variety, pero mukhang iisa na lang ang naiwan. I think ito yung Tangelo. At meron tayong papaya dito na tumubo from seed. At itong citrus, hindi ko alam kung anong citrus to kasi seed grown siya. At nakakatuwa, ang lago na nung tinanim ko dito na ito ay katuray. Sa mga Ilocano, popular tong katuray. Kinakain yung kanyang white flower. Tapos, nagulat ako kasi meron pa palang isa. Ang alam ko, isa lang yung na-transplant ko dito. May tumubo pa pala sa katabi niya na isa. So, kailangan kong i-transplant ito. Kasi magkadikit sila, oh. Tapos, may ampalaya dito. Hindi ko alam kung makakahabol pa ito at makakapamunga. At ito yung mulberry. Meron siyang bunga. Ito yung pinatubo ko na cutting. Nakapat. At ito yung aming tambayan, itong ilalim ng macadamia tree. So, season niya ngayon. Kaya may mga macadamias na nahuhulog at nilalagay lang namin dito. Tapos, antayin namin na matanggal tong kanyang outer layer skin. And pwede mo nang i-crack. Tapos, meron ako ditong hinarvest yung mga iba-ibang seed pods. Saluyot, sitaw, yung mga natuyong seed pods. May monggo, pangbinhe. Tapos mga ornamental plants, mga mayana, dito sa ilalim. At mga iba pa. At merong tumubo na patola. Ito ay patola na nag-self-propagate. May mga tinanim ako dito sa pots at sa mga grow bags. So ito ay ginger. Nabawasan na itong ginger kaya may space siya. Hinarvest ng asawa ko nung naubusan kami ng luya. Mga singkamas dito sa pot. May mga bunga pa kasi itong mga singkamas, kaya hindi pa namin siya hina-harvest. Meron akong nabiling bagong coconut. Ito ay Golden Malay coconut na dwarf. So, ilib ko muna siya sa pot dahil malapit na ang winter.
And antayin ko na lang ang spring bago ko siya i-transplant sa ground. At meron pa ulit tayong ampalaya dito. Meron siyang bunga na isa oh. Tapos may mga tinanim ako dito na asparagus from seeds. And ito yung medyo old ko na asparagus. Ito naman ay tinanim ko from seedling na binili ko. So meron siyang mga young shoots na tumutubo ito. Ito ay pwede mong i-harvest. Kaso hinahayaan ko muna sila na mag-grow para mas maging healthy. Tapos okra ulit. And meron tayo ditong saluyot na tumubo, ligaw na tumubo. Tapos ito, napagkakamalan ito na kamyas, pero hindi ito kamyas. Ito ay karmay in Ilocano. Ang English naman, ang common name niya ay star gooseberry. So meron siyang maasim din na bunga, pero slight lang yung kanyang asim compared sa kamyas. And dito sa gilid na ito, na dating puro succulents, ay tinaniman namin ng mga fruit trees. May cherry, nectarine, peach, pear. Tapos dito naman sa bed na ito ay cocomelon. Pagdating ng winter ay mamamatay itong mga vines nito, pero magre-regrow ulit sila pag uminit yung panahon. So dati merong mga sitaw dito, pero inalis ko na yung mga sitaw kasi hindi na maganda yung itsura nila. Ayan yung mga tinanggal ko na vines ng sitaw. So, may space tayo dito na pwedeng taniman ng winter vegetables. At dito naman sa area na ito ay walang garden bed, pero meron tayong garden plot. So, itong diretsyo na ito ay garden plot. Hayaan ko lang na mag-grow itong mga saluyot. Tapos meron tayong mga singkamas din na nakatanim, may talong. Tapos ito ang aalisin ko itong bataw. Kasi hindi ko siya masyadong favorite kasi. At saka masyadong wild na mag-grow. Laging umaakyat dyan sa fruit tree. Kaya palitan ko na lang ng ibang tanim na hindi masyadong wild. Pero ang daming bees na pumupunta dito sa bulaklak niya. So itong bataw, ang kinakain dito itong murang seed pods. Kasi matigas kasi yung kanyang skin kapag i-harvest mo siya na magulang na. Meron pa tayo ditong okras na naiwan. Itong purple okra. Tapos more singkamas. Ang daming mga bunga Singkamas and ampalaya. Ay, anong nangyari dito sa upo? Bakit nag-dry? Siguro naputol yung vine niya nung nag-mow yung asawa ko. Battle gourd. Pinapadry na namin para gawing ornament at pagkolektan ng seeds. Kinover up na niya itong aming compost bin, pero hindi naman to permanent. Pagdating ng winter ay mamamatay din tong upo. Tapos ito yung mga binili ko na soil at saka compost para gamitin ngayong autumn planting para sa mga winter vegetables. Ang dami kaming tinanim na mga banana. Yan ay saba banana dyan sa gilid na kinuha namin dito sa mga mother plants. At meron pa ngang natira. So, binili namin ito as saba banana pero hindi pa confirm. Kasi antayin muna namin na mamunga siya para ma-confirm kung saba nga ito na variety. Kasi maraming nagme-message na gustong bumili at hindi pa kami pwedeng magbenta until na-confirm namin na saba nga talaga ito na variety. At meron ulit kami dito kamuting kahoy. Ang laki na Aw! At itong aking Carabao mango. Wow! Namumulaklak na siya Ang saya naman. Bagong tanim lang ito. Grafted kasi. Ito naman yung aming extension na vegetable garden. So, ang mga tinanim ko lang dito yung mga tough na vegetable. Kasi hindi ko masyadong nadiligan. So, makita niyo nga itong aking sili naglalaylay na. Kasi hindi ko masyadong nadidiligan dito. So, ang tinanim ko dito yung mga matitibay, kagaya nitong patola, at saka itong winged yam, at saka ubi yam. Tapos may kamote rin. So, balak ko next spring ay tataniman ko naman ito ng watermelon. Kasi meron akong binili na seedless watermelon. Kaya ito yung spot na naisipan ko na pagtaniman para pwede siyang gumapang dito sa grass na ito. Lagyan na lang namin ito ng
wheat cloth later. Diyan na nagtatapos yung aking tour sa vegetable garden. And i-update ko ulit kayo later kapag nataniman na natin ng bagong crops, yung mga winter vegetables naman.